Go Okay. ahead. At dito sa number 2, mga Number kapatid, 2. is Ayan. include faith in Mm. normal conversations. No? Yung pag sinabing normal conversation, yung mga usapan sa bahay. Nabanggit yan doon sa Deuteronomy chapter 6, Brother Efren. No? Na isa sa detalye na sa pakikipagrelasyon, part of the training ng mga bata ay yung salita ng Panginoon. Ayun. Kasi sa salita ng Panginoon, doon tayo lalago eh. Remember 2 Peter chapter 3 verse 18, di ba Brother Efren? Sabi ni Apostol Pedro doon in his conclusion, grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. It has something to do with our faith. No? Kaya yung pananampalataya natin, it must be a growing faith. At dapat yan ay naisasama natin yan sa araw-araw na pakikitungo natin, pakikipag-usap natin sa ating mga anak, no? Sa mga bata na kasama sa pamilya. No? Minsan, hindi lang naman sa immediate na anak mo, Brother Efren, lalo na kung may edad na, yung mga magulang, may mga apo na yan, ayun, no? Na ipapasa. Katulad nga, halimbawa ni Timoteo, di ba? O, si Timoteo, yung lola niya, dahil faithful yon, na ipasa sa kanyang nanay, at yung nanay naman ipinasa sa anak. See? Kaya yung faith na yon, yun ang magandang ipinapasa, no? Na yung sa atin sa Pilipinas, sabi, may minanang pananampalataya. Na, ang mas mabuti dyan, yung minamanang yan ay iniintindi, pinag-aaralan, inuunawa. Hindi basta-basta tanggap lang din naman tanggap na wala namang investigasyon, wala namang exploration or study, kaya nananatili doon sa kalagayan na hindi nagkaroon ng tamang pagkaliwanag. No? Ang pananampalatayang tinutukoy dito ay yung pananampalataya na binanggit sa Romans 10:17. No? Faith comes by hearing, and hearing by the words of Christ. Kaya nga ang saligan ng ating pananampalataya ay ang mga salita ng Panginoon, which is our Lord Jesus Christ in the New Testament. Ano po? Kaya nga, kung ano yung itinuro, let us respect the authority of our Lord Jesus Christ. Makikita yan sa buhay ng pananampalataya ng mga magulang na isinasama lagi sa kanilang asosasyon, sa kanilang communication, sa kanilang mga anak. Kaya nabanggit mo kanina, yung every time nakakain, yan, the father should lead the prayer, no? As much as possible, no? Hindi naman palagi, pero as much as possible, the father is the leader, religious leader sa isang pamilya. Yes. Maipakita niya yung faith niya by leading the prayer every meal, no? Ngayon, kung Kristiyano na yung mga anak niya at may mga lalaki siyang anak, why not ask also time to lead those To pray. oo, no? Kasi yun eh. Kasi kung naririnig nila at nakikita nila yung father nila na nagli-lead, may matututunan yung mga anak doon eh. Alam niyo ba sa prayer, kailangan may natututunan tayo, no? Oo, kasi kasama yan sa teaching process natin, sa training process natin in growing our faith. Kaya nga, lagi nating isama. No? Let's always include our faith in action. No? Yeah. Oo. Kailangan yan sa normal, yung madalas na pakikipag-usap, pakikitungo ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ngayon, ang normal conversation na Brother Efren sa mga anak through texting, through PM, through messenger. Kakain na, ite-text pa siya, no? Nasa room, kakain. So, Tatawagin, ano? yun yun, ano? So, yan ang dapat sabihan na sa panahon ngayon, yung normal conversation technology, ay gamitin din natin yan. Pamamaraan kung meron naman. Yeah, tama po, Brother Mon. Isa pang bagay siguro 'yon, Brad Mon, is yung yung nakikita rin na talagang nagde-devotional tayo, nagbabasa tayo ng scripture kasi in that way po nagbibigay tayo ng magandang example sa kanila. At yung number 2 natin, dito include faith in normal conversation. Halimbawa, sa mga usapan nga, 'di ba? Mga usapan natin sa school man 'yan, siguro kailangan natin ng patience diyan para maging successful tayo sa buhay, 'di ba? Nag-aaral yung mga anak natin, ano bang gusto natin? Gusto natin na matapos sila sa pag-aaral. Gusto natin na sila po ay
magkaroon ng magandang buhay din naman, materially blessed sila, at ganoon na rin sa spiritual na aspeto, 'di ba? At yung mga verses sa Bible, like si Joshua, 'di ba? Joshua chapter 1 verse 8 and 9, sabi niya, if Mhm. you meditate o sa word ng Panginoong Diyos ay ibibless kita. Sabi niya, Psalms chapter 75, mga Mhm. kapatid, sinasabi niya doon na ang God ang siyang nagbibigay ng promotion para sa iyo. So nandito na itinuturo natin sa kanila about patience, about hard work, lalo po sa Book of Proverbs, no? Ang dami pong mga sinasabi doon, if you work hard, magiging successful ka sa yung mga ginagawa. So in that way, nagtuturo tayo sa kanila ng mga values na ito po ay godly, ito po ay heavenly, mga Mm. kapatid, ano po. So that is number 2. May ano dito, may comment si Sister Belia, Sige Brother lang po. Mon. Go ahead. Please read Basahin ko it. po. Opo. Sabi niya dito, wala sa pamilya ko ang Kristiyano. Ako lang Mhm. talaga. Itanong ko lang please, kapag ako ay bumibisita sa kapatid ko, hindi ko na gugustuhan ang marami kong nakikita. Example lang, palagi sa cellphone kahit kumakain. Kung yung isa nagpapausok, hindi sigarilyo, hindi ko alam ang tawag. Tapos, Mhm. kung utusan ng kapatid ko yung isa sa apo niya, nagdadabog siya. Ay Hmm. naku po, hinding-hindi yan pwede sa akin. Wala silang discipline. Kaya sabi ko, lalo kong kaya sabi ko, lalo kong dadalangan ang pagbisita. Pag Mhm. bumibisita ako ay, yan naputol, yung comment ni Sister Oo. Belia dito. Oo. Okay, thank you Sister Bella for sharing your ano, no, personal experience sa iyong mga relatives. Sa totoo lang, ni-reveal ni Sister Belia na siya lang yung may pagkakilala sa Panginoon, no? Base doon sa pagkakristiyanong kalagayan. So, of course, Sister Bella, what do you expect sa mga relatives mo, sa mga mahal mo sa buhay na hindi mo katulad? So, wag mong ipapantay, no? Wag mong asahan na yung pag-uugali mo ay katulad nila, no? Kasi tayo, madalas, Brother Efren, mga kapatid, the reason why we fail at nagkakaroon tayo ng sama ng loob, even anger in ourselves, is because of our expectations. Okay? Yung mga expectations natin, ang kapag nafe-fail tayo doon, yun ang nagbibigay sa atin ng sama ng loob, galit, no? At yun nga, makakapagsalita tayo ng mga bagay-bagay na minsan ay hindi inaasahan. No? So dito sa kalagayan na binanggit ni Sister Bella, na siya lang yung Kristiyano sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kamag-anak, at every time na siya ay dadalaw, makikita niya yung unchristian atmosphere, unchristian character, behavior ng kanyang mga kamag-anak. Natural po yun, Sister Bella. At ma-disappoint ka. No? Pero ang maganda dyan, huwag mong gamitin yun na parang rason na dadalangan mo na, yung uunti na yung panahon mo ng pagdalaw. It is a big challenge in your part, no? Na ma-reach out mo sila. No? Maaring hindi ikaw personally, maaring mag-imbita ka ng iyong mga kapatid sa pananampalataya na makatulong sa iyo. No? Kasi minsan, Brother Efren, ganyan, napakahirap sa isang mahal sa buhay na ikaw mismo yung mangkumbinsi sa kanila. Diba? Nangyari Challenging yun. part yun. Oo, sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo when He returns back sa Nazareth, na yung faith ng mga taga Nazareth is talagang hindi inaasahan ng Panginoon yun na ganun ang magiging pagtanggap sa Kanya. No? Yung sabi niya, a prophet is without honor in his own hometown. Ganon din sa sarili nating pamilya, sa sarili nating sangbahayan. Ano? Na may mga ganyang pagkakataon. Dahil hindi tayo magkakapareho ng level ng pagkakilala sa Panginoon. They knew God, they have faith. Kaya nga lang, hindi katulad nung level ng pagkaunawa natin. Okay? Dahil hindi mo naman sila maasahan doon sa bagay na yun. Dahil hindi din sila nag-exert ng effort na Yes. hindi katulad ng ginawa natin na nagsaliksik,
nalaman natin ang katotohanan. Ganun yun. Kaya we must have the courage and the boldness and even the challenge na kung ano yung meron tayo is ma-share natin sa kanila para matulungan natin sila. Ang point dito, Sister Bella, is gusto mo bang mabago yung buhay nila sa tulong ng Panginoon? And sa tulong din ng Panginoon, may mga kapatid tayo na pwede nating i-connect sa kanila na makakatulong, no? Kaya nga imbis na bawasan mo yung pagdalaw sa kanila, make it the reverse way, no? Sa sa personal experience, make it the reverse way na mas dalawin mo sila na magsama ka ng mga kapatid. Why not have a devotional, no, na doon sa kanila, no? Dahil yun ay isang paraan, no? Maaring hindi doon sa bahay ng mga kapatid mo, invite them doon sa bahay mo, mag-invite ka ng preacher, magkaroon ng devotional, no? Maiba naman yung kanilang gawain, no? Or kung ikaw naman have the courage enough na sa material na bagay, maaring natutulungan mo sila. Ang maganda din naman dyan, not only the material, pati yung spiritual na bagay na talagang kailangan nila ay mai-provide ng Panginoon sa pamamagitan mo, no? Kasi kung ano yung meron tayo, hindi lang sa material na bagay, kundi sa spiritual din, ay malaking pakinabang yan sa kanila, no? Na nakilala din nila yung pagkakilala mo sa Panginoon, no? Kasi tandaan natin, dapat wag mawala sa atin yung pagiging soul-minded natin, yung pagiging soul winner natin sa mga mahal natin sa buhay. Ano po? Sila yung sila yung una na dapat nating i-reach out. Ano? Hindi ko makalimutan yung sinasabi nilang Franks, yung FRAN, no, C, no. No, yung F is family, then R is relatives. Ano? Yun antonyms yun, actually hindi antonyms yun, mga mga tinatawag nating Acronym po, acronym. yun, mga acronyms ng mga tao na pwede nating ma-reach out, no? Franks. No? So ganun yung mga kapatid. So tandaan natin na may mga challenges tayo sa buhay, in our spiritual life, in our journey in Christian life, mga kapatid, at kasama sila yung ating mga close relatives sa buhay. Ika nga po na do not expect the unbeliever to act like a believer. Parang ganun yung point niya, no? Yes. Siyempre, mahirap din naman na i-enforce natin na, okay, dapat ganito yung maging action ninyo, di ba? Para kang pumasok sa isang empty field di ba? I think good example, Sister Bella dito, yung mga apostles sa Matthew chapter 10, pumasok sila sa empty field na wala silang kakilala. You preach, the kingdom is near. Sabi nila, wala kayong kakilala doon, huwag kayong magdadala ng anuman, but you build relationship. So point dito, Sister Bella, is you build relationship, start by praying, ipanalangin mo sila. Then para kang pumasok sa isang empty field, mag-build ka ng relationship. Ang isang building na isang napakataas, kailangan ng, hindi ko alam, di ako engineer, pero pwedeng years, no? Para maka-build ng isang foundation. Parang ganun yun. Hindi yan one-time event, no? Brother Efren, ang maganda dyan, dahil nabanggit ni Sister Bella, mga kapatid niya na yun no? By blood, may relasyon na siya. Ang i-connect niya na lang is another relationship with the Lord. Yun yung spiritual relationship na. No? Kaya yun ang maganda na kapatid kanila, hindi kanila maitatakwil. Hindi mo rin sila maitakwil by blood. So, ang maganda niyan is meron ng tulay to connect them, no? Para sa Panginoon. No? At maaring ginagamit ka o gagamitin ka ng Panginoon para ma-reach out sila ng Panginoon. No? Yun ang maganda, no? Buksan natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, at hayaan natin ang ating mga kamay ang siyang tumangan sa kanila patungo sa Panginoon. Yeah. Trabaho ng Panginoon yon, Sister Bella. Sa atin is tayo yung mga messenger, tayo yung mga sower, at ang God na ang siyang magha-harvest nito. Pero meron tayong mga gagawin to become an example
para sa kanila. Sabi ni Sister Bella dito, palagi ko silang iniimbita sa Bible study pero ayaw talaga. Okay lang yun. It takes time talaga para ma-win natin sila, Sister Bella. Yeah. Okay, another comment from Sister Cora. Yan. Hi, Sister Cora. Kumusta po kayo? Sabi niya, we must remember that we are examples to our children and to others. Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Let your Yeah. light so shine before men. You are the Correct. salt of the earth. Yan sinasabi niya dito. So any comment dyan, Brother Mon? Yes, totoo yan. Si Jesus Christ ang nag-establish niyan. Kasama yan sa Sermon on the Mount, sa Matthew chapter 5, no? Na tayo mga Kristiyano na nasa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo ang ilaw. No? Pag sinabing ilaw, nagliliwanag. No? Yung pagliliwanag mo, natutunan yung good example mo, yung good influence mo, asin. Ibig sabihin yan, asin is bigay ka ng mabuting kalagayan sa kanila. No? Nagiging kang mabuting lasa sa kanila. At sabi nga ni Apostle Paul, yung ating pananalita ay magkalasang asin. Ano ibig sabihin nun? Yung kung ano yung mabuti na inaasahan ng Diyos na maibahagi natin sa kanila, hindi lamang sa salita, kundi ganun din sa ating ginagawa. That is our faith. No? Faith kasi hindi lang yan yung sa isip Hindi lang yung mental faculty sabi nga ni James, faith without action is dead. No? Kaya mga kapatid, ang pananampalataya po is an expression of our obedience to God. No? Yan yung obeying faith na tinatawag natin, mga kapatid. Ano? Kaya tanda natin, madalas na naririnig natin yung action speaks louder than words. No? Meron ng kataga din Brother Efren na pang preacher, sabi nila is, ano po ba I would rather see a sermon than hear 10. Sabi nila, sabi nila, mas gusto naming makakita ng sermon, hindi lang makapakinig ng 10. Kasi sa totoo lang, yung mga lesson naman na dinadala ng mga church preachers is yung iba na talaga repetition na, di ba? Pero ang tanong, bakit sana makita yun din in the life nung nagdadala? Yun ang din, malaking challenge din. Kaya yan ay maganda. Sa mga magulang, ganun din sa mga anak nila, they would rather see yung mga sinesermon. Kasi may mga magulang nagsisermon din sa mga anak Oo, kailangan makita din ng mga anak yung sinesermon ng mga magulang nila sa kanila. Yan, no? Yung normal conversation dito, hindi lang yung mga salita yan. Kasi itong salitang conversation yan is a manner of life. Yung pamamaraan ng pamumuhay, hindi lang sa pananalita, kundi yung everyday na pakikitungo ng mga magulang sa kanila anak. Communication. Ibig sabihin, yung communication dyan, hindi lang by words. Kasama din dyan yung action, yung language, no? Yung body language ng mga magulang sa kanilang mga anak. Dapat yan based from the faith ng ating Panginoon Kristo. Yan. Amen. Sabi ni Sister Bella dito, I am in hope to God and praying that someday they will open their eyes. I can only hope. Darating po yan, Sister Bella. Yes. In His Let's time continue po, to pray and hope. Totoo po yan. Brother Ron Jacob, meron siyang comment kaya lang nawala, bro. Pwede paki-resend, bro. Hindi ko na ma-open dito sa sa aking personal account. Pwedeng may comment kasi siya. Nawala. Nawala, di ko makita dito. Paki-resend, Brother Ron Jacob. Good morning sa iyo, bro. Ayan, so ayan po, Sister Tess Abinan, magandang umaga po. Ayan. Yeah. Sa inyo, Sister Catherine Torio Ramos, magandang umaga sa inyo. Marami tayong mga tagapakinig ngayon. So umagang ito, from Sister Mary Ganier, yan, Sister Anita Cruz, Sister Shirley Alili, Sister Abby Imperial. Sabi pala dito ni Sister Shirley, most challenging po talaga. Paano sila mahikayat? Kaya okay, maiba sa kanila. Respeto na lang sa bawat isa, sabi niya. Ano niyo dito? Comment. Yeah, that's true. Alam niyo si Jesus Christ, naranasan din niya po yan. Doon sa John chapter 7, remember, nung si Jesus Christ ay dadalo doon sa kapistahan sa Jerusalem at nandun siya sa Nazareth. No? Yung mga kapatid niya,
remember Brother Efren, mga kapatid, no? Sabi niya ng mga kapatid niya, "Oh, ikaw, magpakita ka na doon. Ikaw naman yung ano dyan eh, papasikat eh." Sabi nila. No? So yung kanilang damdamin, pagkakilala sa Panginoon, hindi ganun doon sa talagang dapat sana na iasal nila. There was a time in the life of our Lord na yung kanyang mga kapatid mismo do not really believe in Him. May mga ganyan sa atin din, mga kapatid. Ano? May mga siblings tayo, Nangyayari may mga din 'yan. kapatid tayo. Oo, kung naranasan yan ng Panginoon before, hindi tayo exempted, Brother Efren. No? Mm. Tayo din ngayon sa panahon natin. No? Kung sino pa nga yung mga talagang immediate family mo, sila pa yung Sila pa yung oo, mahirap katulad ni gawin Apostol talaga. Pablo din, di ba? Pharisee siya before, pero nung nalaman ng kapwa niya Pharisee sa kanyang community na Pinersecute nag-iba pa na siya. yung kanyang ano, is heavily persecuted siya at yung pangkasama niya sa pananampalataya before ang nagsakdal sa kanya hanggang sa kaya nga umapila siya sa emperor ng Rome. No, ganyan talaga. So we are not exempted in our situation, in our conditions today, in our own family, mga kapatid. Kaya nga, malaking hamon yan sa atin. Pero huwag manatiling hamon lang, Brother Efren. Ano? May paraan kung paano tulungan tayo ng Panginoon. We are in the church. We are in the body of the Lord. At ang bawat isa sa kapatid sa pananampalataya ay maaring makatulong. No? Katulad dito, Brother Efren, ano? Dahil dito, kailangan meron kang sariling sasakyan para makapunta ka sa gusto mong puntahan. Dito, may ministry na ginagawa yung isang kapatid natin na every Sunday ay sinusundo ako to attend the worship service. Kita nyo, may mga ganun no? Magtutulungan tayo because we are a family of the Lord. No? We are Kaya the nga, body of Christ. kung hindi mo magawa by yourself na sa relatives mo, sa iyong pamilya, ay hindi ka effective. May mga ganun, no? Why not ask the help of the members of the congregation, no? Open yan, no? Dahil ganun din, sa sarili din nilang pamilya, maaring makatulong ka sa kanila. Ganun lang yun, na mutual ang ating relasyon sa bawat isa, mga kapatid. Ano po? Wow. Ayun, thank you, thank you. Ito nakita ko na pala yung comment ni Brother Ron. Ayan, salamat sa comment Brother Ron. May actually question pa, suggestion. Sabi niya dito, Kuya Mon, Brother Efren, question po. Paano yung situation ng aming esposa? Siya ang naunang maging Christian. And now, gusto nyo i-share yung katotohanan sa parents niya. Pero hindi nila ma-accept yung sinasabi namin about Christianity. But madalas sila magtanong about it. Any suggestion? Yun. That's thank you Brother Ron. Personal experience yan ni Brother Ron, no? Yung asawa niya naisama niya sa Oo. Panginoon at yung mga magulang ng kanyang asawa ay though believer naman pero hindi doon sa tamang pananampalataya. So si Brother Ron and his wife are trying all their best na maimpluwensyahan nila, ma-reach out nila yung kanilang mga magulang, yung in-laws niya. Ang advice ko lang dyan, Brother Ron, huwag kayong nagmamadali. Ang maganda dyan, yung chance na nagtatanong sila. Okay? Maganda yun, nagtatanong na, Brother Efren, no? Nagbubukas na yung pintuan man o yung bintana ng pag-asa na maaari silang mag-welcome, i-welcome nila ang Panginoon. Just keep praying for it. Huwag kayong magsawa na gumawa ng mabuti. Dahil ang sabi nga doon sa Galatians 6, 9, and 10, keep sowing good works. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil sa takdang panahon ay aani tayo sa mga. Kaya gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa sambahayan, sa pananampalataya. So, ma-extend sa kanila yung spiritual help para sa kanila. Maganda yun, nagtatanong na sila. Okay lang, tuloy nyo lang. Huwag kayong mapagod. No? Nabanggit kanina ni Brother Efren, be persistent. Okay? Be patient. No? Enduring whatever the challenges. Mabuti nga yun, nagtatanong sila, Brother Ron. Good seed na yun. Oo, kasi magiging yan connecting sa
ano yan sa relasyon nyo na sa Panginoon, no? Mm. Mabuti nagiging open na sila little by little. Okay? Tama. At you might not acknowledge later on na sa pagbubukas nila unti-unti luluwang yan hanggang totally mapunuan, no? Just be patient. Kasi ang sabi sa 1 Corinthians 13:4, love is patient. No? Totoo po yan. Okay? At mabuti niyan is si Brother Ron nagli-lead doon sa kanila. Siya yung nagli-lead diyan. At sa family niya is ipinapakita niya ng buong puso, buong kakayanan niya to live a life as a Christian. But remember, we are still in this life. Then we can do something na may mga expectation din sila na ano, no? Kaya ingat din tayo, no? So, Brother Ron, keep up the good work sa Panginoon, no? Magpatuloy lang, okay? At isama natin yan sa panalangin sa Panginoon. Tiis-tiis lang. Okay. Yes, good start na yan, bro. Good start, good seed na yan. Maganda Yes. yan, bro. At in His time, may mawin mo din sila. Ang sabi nga ni Apostle Paul, siya yung nagtanim, si Apollos ang magdidilig, God will make the increase. Kaya magtanim ka lang. Then somebody ang magdidilig niya. Then later on, makikita mo, God will do the increasing. No? Kasi sometimes tayo, nag-i-expect ng increase na agad. We are not God. God will do the increase. No? God will do the growth. Basta tayo lang is huwag mapagod sa paggawa. Keep sowing lang. Okay. Yung ano bro ha, yung Luke chapter 11, always ask, seek, and knock. Diba? Yeah. Ganun lang, pray. Matthew 7 din. So ayun bro, at ito'y comment ni Sister Belia. Sabi niya, maraming salamat Brother Solomon sa advice. You're right, I shouldn't lessen my visit because I'm not pleased sa behavior nila. Thank you kapatid na Solomon at Efren. Yan. Yes, Sister Bella, praying po, ipanalangin niyo po yan lagi. Araw-araw po kung maaari na ipanalangin niyo yan kasi assignment niyo po yan. Ibinigay po yan ng God sa inyo. Sister Bella, maybe God is teaching you something, no, para sa kanila. Ayan, sige. So, dito tayo sa number 3 natin, Brother Mon. Okay? Yes.